So, hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video and for today's video. Ayan, first impression ulit tayo ng isang bagong labas na entry-level smartphone today ng Tecno, which is the Tecno Spark 30 Pro. Maganda kaya yung specs na ito? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start, quick reminder lang po na hindi po to full review, first impressions lang to sa bagong labas na smartphone. Since itong Tecno Spark 30 Pro ay kakalabas lang dito sa Philippines, I think naging available siya noong November 7, 2024. At ang SRP niya is 7,999 na merong 8GB 256. Kung makikita nyo when it comes sa price, is an entry-level smartphone itong Tecno Spark 30 Pro. Very affordable. At tingnan natin yung mga specs nito kung sulit ba. Pero ang maganda dito sa Tecno Spark 30 Pro is meron siyang mga edition ngayon, which is the Transformer Edition. Ang ganda mga ka-J-Vlog nung Transformer Edition, titignan ko siya dito. So yung team ng Tecno Spark 30 Pro is si Optimus Prime. Tapos sa Tecno Spark 30, si Bumblebee. So limited edition yan. I hope yun yung makuha nyo dahil napakaganda. And stay tuned lang dahil kukuha tayo ng Tecno Spark 30 Pro. Huwag kayo mag-alala, i-review natin lahat ng mga entry-level smartphones today. Isa-isahin natin yan. Start tayo sa Tecno Spark 30 Pro. Kukuha tayo ng Transformer Edition, which is si Optimus Prime. Hopefully, makuha natin. Pero hindi, doon lang tayo sa normal version. I don't know kung mag-release nila ng normal version. Pero sinerch ko kasi ito sa Shopee today. Wala siyang Tecno Spark 30 Pro na available. Naging available nga siya noong November 7. Pero I think naubos siya. And syempre, pag bibili nyo ito sa Shopee or sa Lazada is mas mura po siya or below SRP. Shoutout sa mga nakakuha ng Tecno Spark 30 Pro ng very affordable lang. And yan, sinasabi ko yung SRP netong smartphone na to kasi ito po yung possibility na price niya sa mall. Kasi meron din ako nakikita sa comment section na, Lods, bakit ganun? Mas mahal siya sa SRP. I don't know why, pero at least meron kayong idea doon sa talagang SRP ng Tecno Spark 30 Pro pag magpa-purchase kayo sa mall. Pero ito magandang balita, pag bibili kayo sa Shopee or sa Lazada and even TikTok, makukuha nyo po ito ng below SRP. And huwag kayo mag-alala, tatry ko po na maglalagay ng link sa description box. I-check nyo na lang yan. Ito po yung lalagay kong link is official store ng Tecno. So, check nyo na lang po yung link na ito sa description box. Interested kayo, i-click nyo na agad, i-add to cart nyo na agad. So, next, pag-usapan natin yung specifications ng Tecno Spark 30 Pro. The Tecno Spark 30 Pro is equipped ng dual rear camera system. Yung main camera niya is 108 megapixel, the front camera is 13 megapixel. At both cameras ay support ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa display, 6.78 inches, ito napakasarap pakinggan. AMOLED display. Entry-level smartphone with a price of 8,000 pesos. AMOLED na mga ka-J-Vlog. So, kung makikita nyo yung ginagawa ng Transsion Company. So, sa mga hindi nakakalam sa Transsion Company is Tecno, Infinix, and Itel. So, yung tatlong company na yan ay mga magkaka-sister company yan. Yan yung Transsion. So, kung makikita nyo yung mga brands na yan, is nag-provide sila ng mga smartphone na very affordable, tapos napakalupit ng mga specifications. So, nagkakaroon ngayon ng pressure dun sa mga popular brands. For example, Samsung, Oppo, Vivo, and even Huawei and Honor na makipagsabayan sa Tecno, Infinix, and Itel dahil biruin nyo sa mga presyo na 8,000, 9,000, 10,000 nakakapag-provide na ng mga AMOLED display, 120Hz, Full HD+, and even mga matataas na megapixel na main camera and fast charging rate. So maganda rin na nagkakaroon ng competition when it comes to specs and affordability ng smartphone para naman din mag-step up yung mga popular brands dito sa Philippines. Pero syempre, kahit na yung mga popular brands medyo ino-offer is low specs, marami pa rin nagtitiwala of course dun sa mga brands na yun. Kumbaga yan yung mga solid brands nila, yan yung pinagkakatiwalaan nila kahit ma-low specs or hindi pasok yung specs dun sa price is binibili pa rin nila. Syempre, andun yung consumer's trust, kumbaga. So for me, for example, the Samsung is medyo nakakalungkot lang mag-release si Samsung when it comes sa mga entry-level smartphone kasi super low specs tapos very expensive. So, minsan nag-i-step up naman si Samsung. Pero yung A06 medyo ako doon medyo 50-50 ako. Pero tatry rin natin mag-review niyan and first impression. So, focus ulit tayo sa Tecno Spark 30 Pro mga ka-J-Vlog. Napakalupit, AMOLED display, hindi lang AMOLED,
Full HD Plus 1080p resolution by 2436 pixels and 120Hz screen refresh rate, punch hole display pa itong smartphone na to. So, when it comes to display, very premium naman ang mapoprovide ng Tecno Spark 30 Pro. So, as naman out of the box, equipped siya ng Android 14 with iOS 14. Sa chipset, medyo bago sa pandinig. The MediaTek Helio G100 with an octa-core CPU with a clock speed of 2.2 GHz and the GPU is Mali G57. Dual steer speakers, good news. Equipped siya ng 5,000 mAh battery with 33-watt fast charging. Mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo na yung price, specs, and of course, the availability of the Tecno Spark 30 Pro. Next is dito tayo sa first impressions ko dito sa smartphone na to based sa kanyang specifications. Number 1 dyan, mga ka-J-Vlog, is of course the display. Tulad na sinabi ko kanina sa earlier part ng ating video, napakaganda ng display na ma-offer ng Tecno Spark 30 Pro sa presyo na 8,000. Tapos there's a possibility na makuha nyo to ng below SRP sa online, sa Shopee or sa Lazada. Napakasulit, mga ka-J-Vlog, dahil ang unang-unang magiging advantage ng Tecno Spark 30 Pro is of course yung AMOLED display. Usually kasi, mga ka-J-Vlog, when it comes sa mga ganitong presyo, ang ino-offer ng mga ibang brands is IPS LCD display. So syempre, kailangan mag-step up ni Tecno, nakapag-provide ng AMOLED display sa ganitong murang halaga lang. Hindi lang yon, 120Hz, mataas ang resolution, at malaki pa ang display. So for me, super duper plus points ang display ng Tecno Spark 30 Pro. Next, of course, the design. Itong nakakatuwa dahil nga nag-provide si Tecno ng Transformers Edition. Napakaganda ng Optimus Prime Edition, mga ka-J-Vlog, and hopefully yan din yung nakuha nyo. So shoutout or comment down below kung yan yung mga nakuha yung Tecno Spark 30 Pro. Napakaganda na design, very gorgeous, limited edition, at sa mga perfect siya sa mga Transformers fan. Ako hindi talaga ako solid fan ng Transformers, pero nakaka-attract po ang design ng Tecno Spark 30 Pro. At finally, nalimutan na nila ang design ng iPhone. So, circular camera module, nasa middle, pero syempre, yan na po ang nagiging hype ng mga brands ngayon or yan na yung nagiging hype ngayon ng mga entry or budget, yung circular camera module sa gitna, na I think ang mare-resemblance ko dyan is yung Realme and yung Huawei Mate series. Pero syempre, ang unang nagpa-hype niyan is the Huawei Mate series, yung may circular camera module. Next, sa chipset. The chipset, tulad ng sinabi ko, bago sa pandinig ko, to be honest, hindi ko pa po natatry ang MediaTek Helio G100. Pero kung babasahin nyo ang specs, octa-core CPU, 2.2 GHz, Mali G57 na GPU, hindi po sila nagkakalayo sa chipset na parang masakit na sa tenga ng consumers ngayon kasi usually yan yung lumalabas sa karamihan ng mga entry-level smartphones or even budget, the MediaTek Helio G99. So, for me, the MediaTek Helio G99 and G100 is hindi naman sila ganun kalaking difference when it comes to speed and performance. Kung babasihan nyo yung octa-core CPU or yung clock speed and even the GPU. Pero, yun nga, kahit na hindi sila nagkakalayo ng performance, asahan nyo na itong MediaTek Helio G100 ay solid din for gaming. Makakalaro kayong ML, COD, Fahrenheit 84, even Genshin Impact. Pero yon, pag nakuha na natin yung unit natin, don't worry, gigame test natin agad-agad itong Tecno Spark 30 Pro. Next, sa speakers. Yung speakers nitong Tecno Spark 30 Pro, nakakatuwa. Dual stereo speakers na nga siya. Meron pa siyang feature na up to 300% volume. Ito yung sinasabi ko sa mga ibang video ko, na okay mag-provide ng 300% volume as long as yung ipoprovide mo rin speaker is dual stereo speakers. Kasi syempre, kung lalakasan mo yung sound, dapat maganda rin ang bass quality. So yan po yung mapoprovide ng Tecno Spark 30 Pro. So when it comes sa speakers, a huge advantage yan of course sa mga ibang competitors niya dahil yung iba is dual stereo speakers lang, walang features na up to 300, hanggang 100 lang. Pero ito up to 300 which is sobrang solid, mga J-Vlog. And sa review natin, doon din natin matatry ang performance ng speakers ng Tecno Spark 30 Pro. Pero specs-wise, a huge advantage sa mga ibang competitors niya. Next, of course, sa kanyang charging rate. Charging rate for me, the 8,000 pesos price segment, ito na minimum, 33 watts. Yes, 33 watts is a fast charging rate, lalo na sa mga 5K mAh battery. Mabilis niya mag-full charge. I think, wala pang 1 hour. Full charge yun yung 5K. Yan na rin ang minimum. 18 watts, 15 watts, big no-no when it comes sa ganitong presyo.
So yon, okay, mabilis, very convenient mag-charge. Even pag maglalaro kayo, malowbat siya, charge lang ng saglit, good to go agad kayo sa Tecno Spark 30 Pro with a huge battery capacity. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa kanyang IP rating. Ito, gusto ko to i-clear kasi usually may nakikita akong mga ads or mga, ano tawag doon, mga posting when it comes sa IP54 water and dust resistance. Ito magandang i-correct mga ka-J-Vlog. It's not water resistant. Splash resistant po lang yan. Ang mga water resistance na mako-consider natin is yung merong ingress protection na 67, 68, 69. Yan po yung mga water resistant na pwede natin malublob sa tubig with a certain deep, certain time. Yun yung mga tinatawag nating water resistant. Pag IP54 or ingress protection 54, splash resistant lang po yan. Meaning yan mga J-Vlog, mga talsik lang sa tubig. For example, nalagay nyo sa motor yung phone nyo, umuulan, natatalsikan. Yun po mako-consider natin mga splash resistance mga J-Vlog. Pero pag nalublob nyo to sa tubig, siguro masisave siya ng mga pag saglit lang. Mako-consider nyo yan. Pag nalublob nyo sa tubig na saglit, nakuha nyo agad. So yun, consider yan na siya, na protectionan. Pero pag nalublob nyo sa tubig, for example, matagal siya sa tubig, there's a possibility na mapasukan po ng tubig yan dahil mababa lang po ang ingress protection yan. So again, pag nakita nyo or narinig nyo, yes, uy, wow, IP54, lublob natin sa tubig, wag. Splash resistant lang po yan, mga J-Vlogs. At least meron na kayo idea doon sa ingress protection na yan na pwede nyo lang malublob doon sa mga matataas na IP rating. Pero maganda, an entry-level smartphone with an ingress protection is a good feature yan. And nakikita na rin natin yan sa karamihan din ng mga entry-level smartphone, hindi lang Transsion, even yung mga popular brands, ay merong ingress protection 54 na. So yun mga ka-J-Vlog, yung so far yung ating first impression based sa specifications ng Tecno Spark 30 Pro. And I hope nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo. Kung nagde-decide kayong bumili nitong smartphone na to, yes, sulit siya. At sa ngayon, wala akong nakita sa Shopee, pero yun, pipilitin ko maghanap. Check nyo na po yung link sa description box kung interested kayong bumili ng Tecno Spark 30 Pro. Again, kung interested kayo dito, abangan nyo na po yung review, game test, and of course, yung ating unboxing dito sa napakasulit na entry-level smartphone ngayon, which is the Tecno Spark 30 Pro.